Isentro mo muna sa sarili mo, may problema ka. Wala po akong problema, sir. Ganun. Yung 5 po diyang Bisaya, Mangmang. Nanlalait ka eh. Sige, hatawin mo ako. Pasensya na po. Ngayon, marunong ka magpapasensya. Mayabang ka, mapanlait ka, abusado ka, hambog ka. Ano kaya eyeball to eyeball, makikita mo kami? Walong katutubong higaw noon mula Bukidnon na-recruit upang magtrabaho sa Maynila. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang trabaho ay hindi sa Maynila, kundi sa isang poultry farm sa liblib na bukarin ng Mahayhay, Laguna. Hindi nila matiis ang trabaho simula alas 3 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, walang araw ng pahinga, mababa ang sahod at walang mga benepisyo. Ayon sa National Commission on Indigenous People, malinaw na ito isang uring human trafficking para naman tala sa mga katutubong higaw nun. Hindi nila makayanan ng trabaho, kaya tumakas ang 8. Madaling araw, kasagsagan ng ulan, makaabot lang ang kanilang sumbong sa hashtag ipabitag mo sa Quezon City noong araw ding yun. Dumaan po kami doon sa may cage ng aso. Bandang alas 11 ng gabi, hinintay po namin yung aso na matulog. Dumaan po kami dyan sa may gilid, dyan sa may mga damu-damuhan. Hanggang dumating po kami dito sa may paril, nagtulong-tulungan kaming 8 na makaakyat po kami dito. Dito po kami dumaan sa may gilid, hanggang doon sa may baba, kasi may CCTV kasi doon. Umulan po to. Naglakad po kami dito. Nakita po namin itong tindahan. Si ate po yung nag-assist po sa amin na saan kami dadaan, anong sasakyan namin, papuntang Mahayhay, Mahayhay to Santa Cruz, Santa Cruz to Cubao. Dumulong po kami sa hashtag ipabitag mo para ireklamo si Philip Rasilis ng may-ari ng ERB Poultry Farm. Ireklamo po namin yung mababang sahod at saka yung mga pinakangako niya po sa amin na bibigyan daw niyo kami ng benefits, is Pag-ibig at saka PhilHealth. At saka yung may swimming pool pa daw, at saka bilyaran at computer. Pagdating po namin doon, wala pala. Kaya kayo lumapit dahil sinusumbong nyo, pinangakuan kayo ng trabaho. Pagdating naman dito, hindi yung trabaho ang inaasahan nyo. May mga lukulukong mga tao na pupunta ng malayong lugar sa Mindanao. Ang tawag sa kanila, recruiter. Mr. Philip, magandang umaga. Good morning. Sir, nandito po yung mga tauhan ninyo na recruit daw po ng kumpanya ninyo. Opo. At sila po'y umalis, gawa nga po mababa raw ang sweldo at may mga bagay. Ano po bang problema dito? Explain ko po, Mr. Ben, Yung 5 po diyang Bisaya, kakaawa ho yan, sir. Mangmang. Kami ho, sa lahat ng buong Luzon, kami ho, pinakamalaki magpasweldo sa poultry, 6,000 plus benefits. Ano po ang minimum wage ng agricultural farm worker sa Laguna sa Mahayhay? Hindi ko po alam. Gusto niyo pong malaman? Opo. Dapat po ang sweldo nito 10,000, 10,500 pesos. Di, Sir Tulfo, ibig sabihin po, lahat ng poultry pala hindi sumusunod sa patakaran ng Department of Agriculture. Kami na May sinabi ba ako niyan, sir? Wala naman galing sa bibig mo yan. Isentro mo muna sa sarili mo, may problema ka. Ay, wala naman ho kami. Wala akong problema sa'yo. Ang yabang mo kasi. Hindi po ako mayabang. Sa tono mo kanina, buisit na ako. Nagpipigil lang ako sa'yo. Mayos ka! Yan ang environment mo. Walang mga boots. Ano kaya pag pa-inspeksyon kita sa DA, yung environmental risk ng kahit sino yan,
kahit hindi sila nagpapatunay lamang sa loob, barubal ang poultry farm mo, umayos ka. Huwag kang magmalaki kasi ito mga tao na to, galing probinsya. Sabi mo nga, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Hindi ko po... Panlalait! Nanlalait ka eh! Sige, hatawin mo ako! Pasensya na po. Ngayon, marunong ka magpapasensya. Ano kaya eyeball to eyeball, makikita mo kami? The agricultural farm workers must be protected. Tawagan yung Mahayhay City Hall, Office of the Mayor, and these motherfucking plant must be inspected. Ang gusto ng may-ari, siya yung Diyos na mga ito. Binigyan niya ng trabaho, dapat magpasalamat. Inisa-isa niya yung kanyang mga pinangnunumbat ay tarantong tanga. Walang day off. Kasi daw, pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Kumbaga, di bali mamatay kayo, wag lang yung manok ko. Hours ang trabaho, alam ba ni Mayor? Yes po, alam po ni Mayor po. Alam ba na kumbaga yung mga tao walang day off? Kasi mas mahalaga ang buhay ng mga manok kaysa sa buhay ng mga empleyado niya. Kapag wala empleyado, walang mga manok. Nirelay naman po natin kay Mayor kaya nalaman po nila yung working conditions, sir. Okay. Alam mo na kung yung gagawin, dokumentohin mo lahat. Hindi natin ikikwento kapag hindi natin na dokumento lahat yan. Importante ba dokumento? At ito'y karapatan ni Juan de la Cruz malaman. Kaya kayo lahat mga poultry farm, kahit saan man kayo mga poultry farm kayo, pag ganitong inyong sitwasyon, baka magaya kayo rito. Anong barangay to? Isabang. Barangay Isabang po. Isabang. Binanggit niyo sa akin yung ibang tao nila na... Yung ibang tao. Nagkataon po, ma'am. Yung ibang tao ko is nag-outing. Kasi talaga naka-schedule. So, ibig sabihin wala tayo tao ngayon, Sir Philip? Naka-outing po sila. Oo, kasi yun ang pangako namin. Kaya kung baka yun ang kanilang inaasahan, mag-swimming eh. Ito yung pool table. Opo. Hindi swimming pool. Wala pong swimming pool dito. Sino po nagluluto ng pagkain? Bilas ko po. Di ba puro manok, sir? Ay, wala. Actually, kasama namin ngayon yung tatlo, ha? Oo. Oo, isinama namin. Para mailabas din nila kung ano yung side talaga nila, makausap na. Dito na lang ho siguro. Oh, sige po. Sige po. Pwede natin siya tawagin. Mayor, yung pagpunta nila doon sa Mindanao, doon sa aming barangay, yung sinasabi nila na ito raw, pagpunta namin doon, maganda daw yung buhay namin doon. Yung trabaho niyo, magbantay lang kayo ng manok. Tapos pagdating dito, iba-iba yung trabaho namin. Pagtrabaho namin yung ipot. Tapos bigla kaming tinano yung mga bakal na mabigat. Dito ko, muntik na ako hindi nakabangon. Dapat yung sinasabi niyo, sir, dapat yun talaga yung ibigay yung trabaho. Hindi. Ang sabi ni Sir sa akin, yung assignment ko sa gate, gigising ako ng alas 4. Yun ang sabi niya. So, Sir, magwalis-walis daw dyan sa grahe, dan. Tungtong ng alas 7 ng umaga, posting na ako sa gate. Noon. Hanggang alas 6 ng hapon. Yung pangako mo, sir, sa amin, sir. Taga na, sir. Yung pangako mo sa amin, sir. Nasaan yung benefits mo? Isisis, pag-ibig at sa PhilHealth. Sandali, mama. Teka lang. Paano ka magkaka-benefits? Ito, 2 buwan ka pala inaasing. Hindi mo ganun kabilis mag-asikaso Sir, ng tatapusin mo lang, sir. benefits. Tapusin mo. Discuss ko lang regarding sa benefits, sir, no? Sabi nga ng SSS, kahit wala pang 1 month sa'yo,
yung inyong mga employees, dapat naasikaso na po yung kanilang mandatories at benefits po. Inaasikaso po namin, ma'am. Ganun nga, yung kapatid nga niyan, matagal na sa akin, may benefits, SS, hindi namin sila sinacharge, sagot namin lahat. Hindi hati. Sa tingin niyo, sir, saan nagkakaproblema? Wala po sa aming side may Actually, problema. ako nakikita ko po, kahit si Sir Ben po sinasabi, nung kinuha niyo po ba sila sa mga probinsya, ay na-discuss niyo sa kanila kung ano ba talaga yung trabaho nila? So, Na-discuss po. Na-discuss sa kanila. Opo. So, kung na-discuss sa kanila, tingin mo, magko-complain na. May senior citizen sa dito. May minor de edad pa dito. Yung senior citizen, may record ako dito. Walang benepisyo. 4 years nagtatrabaho dito. 66 years old. Nagtatrabaho. Oh, yun na ang problema. Inalis nyo eh. Nandun no? Nandun baraks. Sa mga pinagsasabi nila na magandang buhay daw na dito, may benepisyo, ganon. Kaangat daw para sa... pagdating dito, wala naman pala. Pinagbibinta kami, nakaw kami ng 2 machine. Station yan. Pero talagang sinasabi niyo na may ninakaw sila? May nawala ho dyan. At least once and for all po, i-clear natin, meron po bang pagbabanta Wala sa po. kanila po? Wala po. Sa susunod, ma'am sir, kung kuha man kayo ng tao, huwag yung mga katribo namin, ngayon, tinatawag yung mangmang. Anong ibig sabihin nyo? Alipin nyo? Hindi naman dapat gano'n. Kami, walang pinag-aralan nga kami. Pero dapat pantay ba? Kayo mas mabuti pa yung pagkikitungo nyo sa labas kaysa amin. Kami yung tauhan nyo, dapat maganda yung pagkikitungo nyo. Ganito lang, Benedict, Roland, and humingi ako sa inyo kasi mali yung word na mangmang. Medyo tense din yung time na yun nung nakausap po si Sir Ben Ngayon, humingi ako ng sorry sa inyo kung nasalita kayo. Pero hindi yun yung tingin ko sa inyo. Yun lang. Ang gusto lang nila, next time, tratuhin nyo po yung mga may iwan dito na tao din nakapantay nyo. Kasi sir, ang nakikita, ina-heads up ko pa kayo, ang nakikita ng NICP po ay human trafficking. Kinuha nyo sa ibang lugar, dinala nyo, pinakakuha ng magandang buhay. Kapag once magreklamo yung mga yan, human trafficking, di ba? Ay, gawin ko ng 15,000. Yun na yun. 15K, kayo ang bibili ng ticket nyo. Tatanggapin o hindi? Tatanggapin. Oo, tatanggapin. Natutunan ako yung tamang communication sa mga tao. Once na kumuha kami ng tao, explain ng mabuti yung regarding sa salary nila, sa trabaho, kailangan hindi verbal, kailangan pala parati written. Kung sa tingin nyo na may nagawa ako sa inyong mali, and also kay Team Bitag, lalo na kay Sir Ben, na may nasabi akong word na hindi dapat nasaktan yung mga tao, ay humingi ako ng pasensya. Porque dahil kami mga indigenous peoples, ganun ang gagawin nila. Or kahit hindi naman indigenous peoples, hindi nila pwede yung gagawin sa kapwa nila. And especially yung mga, yung mga kapitalista at saka mga businessmen, hindi tama yung ginawa nila na ito yung promise nila na magiging trabaho or ganun pagkatapos kahit sa oras, kahit sa sahod, kahit yung mga privileges nila. And that is a violation of labor and also of course sa natin, sa human rights. Injustice yung ginawa nila. Maraming salamat po Sir Ben at makakauwi na po kami ngayon Sir Ben. At sana po marami po kayong matulungan po. Salamat po Sir Ben. Maraming salamat din. Maraming kami. Dito na namin sa tabang. Tayo. Kasalukuyan binabantayan ng Bitag ang inarareklamang poultry farm. Marami pa rin natitirang manggagawang katutubong higaw noon mula sa Bukidnon sa loob ng ERB Poultry Farm. Kumalat na sa iba pang mga poultry farm sa Mahayhay, Laguna, maging sa mga karatig probinsya ang ginawang pagbisita ng Bitag. Araw ng Martes, nang bisitahin ng Bitag ang ERB Poultry Farm, sabay-sabay nilang pinag-day off at ginawang excursion day ng mga empleyado para makaiwas sa investigasyon. Nakatimbre na sa Department of Agriculture at Department of Labor Region 4A ang kasong ito. Patuloy na nakatutok ang Bitag.